God, na makapahilunag yun sa kasing-kasing sa matag usa. Kung nag-ampo ko na ikaw, Lord God, magagamit ka na ako, Lord God, sa pagdala sa imong pulong, kung itago ko karon, Lord God, sa Cross sa Kalbaryo, na ang imong ngalan, Lord God, mapataas sa among kinabuhi. Lord God, nasayod ka, na wala may mahigit wala ikaw. Usa kining tanan ang iampo ipasalamatan in Christ Jesus we pray. Amen. Amen. Sa pagpangilingkod. So kanina passage sa Bible, as we read this chapter in the book of Matthew chapter 28, nagisgot ni na si Jesus Christ nagtawag siya sa iyang mga apostol. Atong na iyang mga membro. Kung mabasa natin niini in verse 16, and the 11 disciples went away in Galilee, in the mountain where Jesus has appointed them. So makita nato na sa pagtawag ni Jesus Christ sa iyang kinaunang mga membro, unsi na lamang sila kabuo. Nga naman unsi man, kay kaning na unsi sila, kay na usa ka pamembro-membro, pero di ay nawas, di nawala na gihapon. Amen? So makita usap nato dire sa Biblia na ang founders of church is our Lord Jesus Christ. Amen. O ang church na sugod dito sa church sa Jerusalem. O nang si Jesus Christ yung na in this rock I will build my church. Amen? Right. So makita usap nato dire nga maong chapter na din. Now, instead of sending his disciple back to the house of Israel, they are sending into the world. The kingdom rejected by the Jew will now be offended to the Gentiles is accordance with Jesus' early parable. So, kanina siya na panghitabo, kaya instead si Jesus Christ, pagbalik ko niya ang iya ang mga disciple sa Jerusalem, apan ang mga Hudyo man. And talking mga Hudyo, they are chosen people. But gi-reject sila sa mga kaugalingon nilang fellow Jews. Maulang si Jesus Christ, tingon siya in verse 19 na, go ye therefore and teach all nations. Panglato kamo. Adto mo sa kalain-lain na nasod. Yeah. Now, sa atong tema this morning, nag-isgot ni may tungkol sa God's commission, our mission. God's commission, our mission. So, ako na napihan nato ang outline. So, the Lord's commission, kaning word na mission, nag-isgot ni may tungkol is act of trusting. Kasabot na kanini ay ang gitawag niya komisyon diha sa Ginoo, mauni siya buhat na gihatag sa Dios sa matag usa kanato. Yeah. Of course, ang unang komisyon na gihatag sa Ginoo nasa simbahan. Kung ang simbahan nagpadala siya mga mission in order to fulfill the mission, and kanang giwali sa mission, it's all about the gospel. Amen? Kung ang unang tumungin ang iwalay sa mga missionary, mga pastor, mogin na the death, the burial, and the resurrection of our Lord Jesus Christ. Amen. Mission ang assignment nato. Kay ang pagpangabig o kalag, not just sa mga pamilya sa pastor, ang pagpangabig o kalag, dili lang is para sa mga misyonary na gisuportan. Apan ang pagpangabig ka lang, hinumdumi. Kung ikaw luwas, kung membro ka sa simbahan, kung affiliate ka sa simbahan, apil ka sa pagpangabig sa kalangitan. Right. So, puno lang na po tayo natin pag-iisipan this morning. The God's commission, our mission. First is, it is God's concern. Nga naman kabuhat ang mission, nga naman iwawali ka sa pulo sa ilaw. First of all, because God's concern. Ang Diyos na balaga. Nabalaga siya, una sa tanan, nabalaga ang Diyos tungod sa sala. In the book of Matthew chapter 21, 1:20,
21, the Bible says, "And she shall bring forth a son, and thou shalt call him Jesus, for he will save the people for their sins." So ang katuyuan ni ay sa Diyos na nagipadala ay ang tugtong anak diri sa kalibutan para pagbayad sa atong sala. Is concerned sa atong ang sala. In the book of Romans, chapter 5, verse 8-12, very familiar verse in the Bible. And the Bible says, "Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin, and death passed upon all men, for all have sinned." Pinaagi sa usa ka tao. And as we know, ang usa ka tao nagitagaan ang authority sa Ginoo mao si Adan. Amen. Napugos siya og kaon kay basin dili. Katong gitawag ko sa ikaw na lang fruit of knowledge, which makabalo ka of good and evil. O ginan siya din na sila sa Diyos during the time, way back in the Old Testament. Pwede mo magkakaon sa tanan nga prutas, sa kahoy, sa garden of Eden, gawas. Aning gitawag ko fruit and knowledge, which makabalo ka good and evil. But to make the story short, because sa kaning babae, kuan man yun siya kanang huyang na galamidor. Huyang siya ba? It come in the leadership. Mo na si Adan gyud mo ibutang sa Ginoo na dili gyud ako. Wala pa tuunta na kasala kung wala pa publikaon si Adan. But gikaon gyud ni Adan ang gi-offer ni iba. Kay si iba na nailag doon sa yawa. Kung balantaya ng mga babae mailag sa yawa, ay mapagan ang lalaki. Ha? Mauna yun ang Bible, nasa lihang sila nakasala. The Bible says, in the book of Romans chapter 3, verse 20, siya, "For all have sinned." Ang tanan, nakasala, o nakagsal sa himaya sa Diyos. Dato, pobre, profesional, dili profesional. Sa kung sa status sa tao, dili sa kalibutan, makasasala na. Yeah, right. Isan pa ako. Isan pa ang pastor. Isan pa ang pare. Kay kani ako ang sala, akong napanunod sa atong ginikanan nga si Adan ug si Eva. Right. And generation by generation, ang sala ni abot nato sa matag usa. Mo gani kanabitang mga bata, mga 5 years old, 6 years old, mga 5, 4, ino tudluan kay siya di pa man kasulti ug tarong ako anak. Pero lagi ko yung mga naobserbahan ko sa akong mga pag-umangko na mga ayaw pa matagka kay liars, bugtugin mo ba? But kung gawas din ang kinaiyahan sa tao na mga sasala, even dili natutudlukan ang mga bata. Moingon ang Bible in the book of Ecclesiastes chapter 7 verse 20, "For there is not just man upon that doeth good and sin not." Amen. Walay mata, dili mataro nga tao dili sa kalibutan na dili kabuhat sa lahat. Bisa kung sao nato paglingkod na tabalati ta kasala. Yeah. Tingnan ba, mula ka may mapandol. Kaingan gagdanagan ang sala. Right. Ha? Sala. Because the Bible says, wala tao na dili kasala. Yeah, right. O concern sa Ginoo, kay kani atong sala na magini sa putanan. Amen. Kani atong sala na magini panungan. Kani atong sala na magini consequence. We can choose sin
but we cannot choose the consequence na ihatag sa iyo. Right. And the Bible says, in the book of Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death. Ang bayad sa sala, mauman ang kamatayan. And if we're talking about that, we're talking about separation between our body, our soul, and our spirit. Of course, ang tao na siya itawag kong tripartite. Ang tao na siya lawas, na siya kalag, na siya espiritu. Right. Kung ganitong lawas, whether we like it or not, gikan ka sa abog, bumalik yung dapat abog pag-usap. Oh, kaning! Ato ang lawas, maabog, kani ato ang espiritu na gihatag sa Diyos, mubalik din diha sa Diyos. Oh, kaning ka na! Mauning para bukman sa Ginoo, langit pa siya pagkita. Yeah. Maong ingon ang Biblia in the book of Romans chapter 5 verse 8, but God commanded His love toward us, that while we yet sinners, samtang kita nagpakasala pa, si Kristo namatay alang namin. Na samtang nagbuhat ang mga sala na tinapigan, na samtang napakita ang gabuhat ang sala niya, pinadayan. Pagpasalamat ka kay gibayan na ni Jesus Christ as to the west. Kung naingon ang Bible, siya nahimo sa iyang kaugalingon na salaan, na siya wala kailatong sala, para kitang tanan mahimong mataro at ubangan sa Diyos. Amen. Wow, pagkalindot kayo, no? Pagkalindot kayo. Pamalanungon. Mabitang pag-atubang nato sa langit one day, dili nato ipakasigarbo ang atong kaugalingon. Lord, langit ko na, ibutan bet ko na, bet isilingan, wala pa yung tutubang. Kapag ba ka one day mo atubang na sa Ginoo, ang atong ipakita, ang atong ipresenta, ang pagkamataro ni Kristo na naasa. Yes. The Lord, the God's commission, our mission, God concerned our sin. Not only our sin, but also our soul. O hindi ang kalagyon, importante. Ang kalagyon, pinaka-importante. Iyon ang Bible. In the book of Matthew, chapter 10, verse 28, the Bible says, and fear not them which kill the body, but not able to kill the soul, but rather fear Him which is able to kill, to destroy both soul and body in Him. Amen. Ayaw paluki ang patay sa iyong lawas. Apan dili kapatay sa imo ang kalang. Hinon kahadluki. Nga, ang kupa, patay sa iyong lawas ang kalang. Dito niya sa impyerno. O ang impyerno ba yan, dili ba yan ni katiaw-tiawan ng lugar? Yeah. O ang Bible lagi mo na impyerno, kaya inisip na, forever separated from the love of God. Na, bisan kung saan mo ikaw, Lord, saan kaya na tayo, Lord? Lord, wow na tayo, Lord. But it's too late. Kanin, pero na din siya implants, pero wala din siya exit. Napag-iulod, na din pumatay. And it is a serious matter. Hindi siya binuwa. Isulat niya sa puno sa iyo. Ang kalang. Ang pangutana, especially sa atong bisita. If you die today, are you 100% in heaven? O yun na siya yung mga pangutana as a Baptist preacher, as a pastor preacher, as a believer preacher. O ginay-usa nato ipangutana sa mga tao nga wala para sa pulong langit. Yeah. Kung mamatay ka, magkasiguro ba ka na makaadto ka sa langit?
In the book of Mark, chapter 8, verse 36. Very familiar verse in the Bible. And the Bible says, what shall it profit a man Amen. if he shall gain the whole world and lose his own soul? Yeah. Unsa may maangkon sa usa ka tawo? Kung maangkon niya ang tibuok kalibutan at pagkapildihan sa iyang kanan. Oh, amen. Right. O iyon siya. In verse 37, or what shall a man give an exchange for his soul? Unsa may ikapansili sa tao sa iyang kanan? Enough na ba sa tao? Sa iyang pagkamaayo na makaadto siya ang langit. Enough na ba sa tao? Ang iyang pagpapalagay sa Ginoo para makaadto siya ang langit. Amen. Privilege makain ng mga alagad sa Ginoo. Pero ang atong pagpangalagad, di man kuni makaadto ng langit. Pero ang angkon pa ganda. Amen? Yan is life. Kapalo ba ka, bisan pa o gobernador ka, mahimo kang gobernador din sa Negros. Dili ka makaadto langit. Bisan kung si Halcon niyo, kung sa magkataas magkaposisyon diri sa kalibutan, kung wala kay Kristo, sigurado di ka impyerno ka lang. Yeah, right. And if we're talking about salvation, and if we're talking about faith, it is only the precious blood of our Lord Jesus Christ. In the book of Hebrews chapter 9, verse 22, the Bible says, without shedding the blood, there is no remission of sin. Amen. Walay kapasayloan sa ating sala. Gawas lamang sa pagpaaglas mo. Amen? Amen. Mo nang ingon ang Bible, simple ra gyud kaayo ang kaluwasan. Mutuo ka ni Ginoong Hesus. Book of Romans chapter 10 verse 9. The Bible says, if thou shalt confess by thy mouth that the Lord Jesus and believe in thy heart that God raised him from the dead, the Bible says, thou shalt be saved. In other words, makaadto ka ug langit. Makaadto ka sa langit. Amen? For whosoever call upon the name of the Lord shall be saved. Kaya wala ni ari si Jesus Christ sa mga matalo. Apa ni ari si Jesus Christ para sa mga makasala. Para sa puso ng mulawat. The Lord's concern, God's concern first is our sin, our soul, and our shore. Kanang kasiguruhan. Ganahan ang Ginoo na makasiguro ta. Amen? Ganahan, dili ganahan ang Ginoo na wa kay siguro na makaadto kag langit once na mudawat ka ni Jesus Christ as a personal Savior. Kaya ang kaluwasan nga niatag sa Diyos, dili ni hatag bawi. And the Bible says na gitawag eternal security. And we believe the doctrine, once saved, only saved. Hello? Dito sa mission, nainiato na ako nga lahi ng denomination ba? Storya mi ko ni Jesus Christ, kung ko siya Jesus Christ, niingon siya ako, ayaw anang kanang one saved, always saved, kasi very dangerous doctrine na. Oy! Naano man dangerous lang? Sigurado yung langit! Dangerous wala! Ikaw ang dangerous! Iyon sa John chapter 10 verse 28. Sa dihang nidawatan ni Jesus Christ as a personal Savior, the Bible says, and I give
unto them, and I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither any man pluck them out of my hand. Ang eternal security, ang promise sa Ginoo, sa dayang nagabaton sa tao kaluwasan, siya mo oy gagunit na ko. Dili kita mo'y gagunit sa Ginoo. Kaya kung kita ay magunit sa Ginoo, dako tayo posibilidad na maimpero na. Pasalamat na sa Ginoo. Kaya siya ay nagunit na. Right. Siya ay nagunit na ko. The book of Romans chapter 5, 8 verse 1. The Bible says, there is, therefore, no condemnation. Wala na hinukman sa sinod. Kung naa na kami, wow. Ang maunay promise sa Ginoo. Amen? Eternal security. Unsa may makapa-imperno sa tao, pastor? Kabalo mo kita, ang makapa-imperno sa tao, muna, ang iya ang pagkadili ng Pilipinas. Dili na necessary ang taong patay para ma-imperno. Dili na necessary ang taong mangilan ng siyam para ma-imperno. Dili na necessary ang tao magbuhat ng mga grabe na dautan para ma-imperno. Yeah. Kaya kung iya ang pagpili sa mutuo ni Jesus Christ as a personal Savior, igo na niya nasun para siya ma-imperno. In the book of John chapter 3 verse 18, the Bible says, he that believe on him is not condemned. Si bisan kinsa katong mutuo niya, si bisan kinsa katong nituo ni Jesus, dili na hinukman. Apan si bisan kinsa katong wala nituo ni Jesus, hinukman na daan. Kay nganuan, wala siya nituo o misalig sa bugtong ipakatao ng anak sa Diyos na si Kristo gabayad sa iyang sa. Gabayad sa iyang sa. God's commission, our mission. First is God concern, and second is God commission. O mula to, ang meaning about commission, entrust, gisali. Amen? Gitawag o commission means power of giving an authority. God's commission first is to preach the gospel. Mao ginay heartbeat sa simbahan. Mao gina siguro magbalik-balik na lang nakakay challenge sa simbahan, sa misyon. Nga, walita. Amen? Kay maumagid na ang kinaunan yun. Kay kuyaw kahayo ang simbahan kung wala na ipagwali sa kaluwasan. Right. Indot ang mukanta ka sa Ginoo. Pero ang piling ko din tao nung pagpangamit ko kalat. Amen? Pura hindi ako ngayon sa atong mission, mga mission dito sa Secure. Gamay lang mga kain, maihap lang mga sa tudlo. Pero ako butang sa akong kasing-kasing kanunay, bisan sa pagkagamay na ako, magkamit na ako takmi para sa kahingayaan sa Ginoo. Amen. Kung ka-pray ko sa Ginoo, Lord, again kong kaalam, Lord, ang saan paggamit na mo sa pagkagamay. Niya, kita nakakaalam sa Ginoo. Akong di-disciple, ako duha ka sa UCBC. Amen. Nagtulong ko dito, discipleship na ako dito. Akong ikuan, si Alderia, ako asawa akong tulong ka estudyante. Ha? Disciple. Ihapit na sila mag-graduate. Ha? Every Wednesday, street preaching and gospel trust distribution. Mga ibuhan. Every Sunday, umana mo sa mong discipleship,
Ang persecution gyapon dito sa San Juan. Then karon by God's grace, mula kami, hindi kita gaan kung may blessings na katulad kuki-tuki ba? Kung nahari, kawagan ng radyo, na kung wali ka mo lumukot. By God's grace, kada nasugda na mo atong katong ni Aray ko, pagka-Friday, kuman sa birthday pastor, like, prayer vigil, pagtuli na ako, nadala na ako ng kuki-tuki. Wali na mo sa barko! Dahil pag ali na po na mo dire, mga membro dito, nahatag na po kagkas sa barko. Dahil wali na po kaduha, sulod po kabas. What I'm going to say, we are not boasting sa among pagkakamahal. But ang tuyong tumungagin na mo na among ikayok sa Ginoon, na Lord, bisan sa among pagkakamay, pagkakamay sa buluwaton sa Ginoo. Preach the gospel. Wali. May kahigayunan o wala. Kung maunay tuyo o tugong sa Ginoo sa ato. Not only to preach the gospel or mission, but also to pray for the laborers. Ang puta sa buhay. In the book of Matthew, chapter 9, verse 37 and 38. Book of Matthew, chapter 37 and 38. The Bible says, Then said unto his disciples, The harvest is truly plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send laborers into his harvest. Daghan ang alanihon ug jutay ra ang mag-ari. Grabe kayo ang itong nangyari ko atong Friday, chill man to. Daghan kaayo ang garali dito sa Bulacan. Ang garali. Happy birthday di ko mo, happy birthday mo. Di ako lang of course, wala man ta, di man ta ana, di wala man pagpud anak nila challenge na mo niya kuha ko sa mission. Kay isip a mission, isip sa kuan, we are dito na, dito ay siya dito. Dito sa Pikas, sa Pikas. Kura ginako, ako ra dihayo dito sa mission. Usara gyud ang gihanyo ninyo. May tungod sa politika na naan yung dili ninyo kutara. Ayaw mo parang ni Kibuloy ha! Ayaw mo kayo. Ano mo ba? Hindi mo alam. Kaya si Kibuloy mo yung daon. Ay, uy, posibilidad po kay si Kibuloy nalinyada mo. Okay. Ano na? Pray for the harvest! Dito sa Lupulipar na yung mga gitawag ko, mga pundok na gitawag ko, mga Jehovah's Witnesses. Ha? Dasig kaayo, hatag ka, sir ma'am, pamilya, grupo. Ako yung di ko ano, pagkaanindot siguro, kung kaninang hatag diri sa boulevard, kung mga baptist ka. What I'm trying to say is kapinta. Sa simple na kaayo na paghatag ninyo og gospel tracts, dako na gyud kaayo na kahimuman diha sa mga kung sa Ginoo. Nindot ang maayo tag tawo, nindot ang wala ay kunta. Pero hinungduman nato sa kanunay, ang pagkamaayo nato di na makaluwas sa tao. Ang pagkamakaluwas sa tao, mao ang pagsulti mahitungod ni Jesus. Pray for the harvest. Pray for the harvest. Not only God commission is to preach, to pray, and also to perjure. Perjure. Perjure means continue.
Amen. Perjure means dili tilaw-tilaw lang ang pagpangalaga. Perjure means ganahan ang Ginoo na. Unsa ang isugan padayon na. Even after is not. Ha? Ganahan ang Ginoo na mo padayon na. Ayaw magtanaw sa mga tao na naluya. Pagtanaw sa mga tao nga nadas sa pagpangamit ko kala. Right. Maluya man kita kay tao ramang gusto. Diba? Yan ang Bible. In Hebrews chapter 10, verse 38, the Bible says, "But if a man grow back, my soul shall have no pleasure in him." Kung ang tao daw talikod, ang kahimukot sa iyo, wala na niya. Amen? Member of this church, salamat mi kay nakaambit mi sa panalangin sa simbahan diri sa Dumaguete. Maura yun eh, ang nabutang sa kasing-kasing dito. Every time na mag-support mo dito, namuli mo mga support ng kwarta dito, financially, airport. Maura yun ang kuhaan dito na dili pwede mi dito sa misyon nga magatulog-tulog ra dito sa misyon. Yeah. Naningkamot gihapon mi na madugangan ni, naningkamot pud mi na napoy kanang naami mabuhat sa bulat sa Ginoo bisag mga ginagmay lang. Yeah. Kay sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 10, ingon ang Bible, "Forever we will with you. This is commanded you, that if a man should not work, neither should he eat." Na ang taong nagdili ng trabaho, dili na amayan pagkain. Yeah. Salamat may po ana sa Ginoo na during the time mo binagibalik-balik ng versa ni Bap na kami sa Bible. Unang padayon tatay God's grace. Amen? So, and the third and the last, not only God's mission, our mission, concern, commission, and contemplation. Contemplation means ganahan, naan, ang Ginoo na siya expectation sa matag sa kanato. Na siya gidahom sa matag sa kanato. Ug una sa tanan ang gidahom sa Dios sa matag sa nato to make God's commission our mission is to be a follower. Anong follower na musulod tadi ang Kristo sa pagpangabi ko pala. Ingon siya in the book of Matthew chapter 4 verse 19, the Bible says, "Follow me and I will make you a faithful man." Amen? Dili lang verse lang, apan ako sunod. Amen? Not only followers but also fearless. Nga dili ka mahadlo sa pagpangabi ko kala. Muna ang giyon sa misyon. Sa unang panahon na nagamit man to sa yawa, pero karon na kita naluwas na, tanong mahadlok pa ngayon, wala kita nahadlok nila dito sa una. Karon na po ng pagpangapit ko kala. Amen? Kaya yun ang Bible. In the book of Proverbs chapter 29 verse 8, "The fear of man bringeth snares." Kung mahadlok ka sa mga tao, of course, mauna siya inject sa yawak sa atong una-una nagdili ka musulti, pero makahatod naglitan, nagdili ka magamit sa mga ating sa Ginoo. Here it is. And the letter C is contemplation, follower, fearless, and faithful. Ngayon sa kapangutana rin sa verse sa book of Proverbs chapter 20 verse 6. Iyon ang Bible. Most men shall proclaim everyone his own goodness. Ngayon siya sabi sa'yo, nakasagaran mga tao, nagpadayan sila sa ila ang mga maayong mga gituwa. Apan ang pangutana yun siya sa last phrase, "But a faithful man who can fight it." Amen.
Amen. Sa pagbalik sa Ginoo, makaplagan makata na matiman sa kayang buhay. And I hope and pray as we celebrate 32nd anniversary na mapulpig nato ang God's Commission. Let's pray, let's bow our head and close our eyes. Lord God, ay tamang salamat Lord God sa inyong pulong. Salamat Lord God sa privilege na iyapit ka namin sa pagbalik. And I pray Lord, ang pulong Lord God makachallenge sa mga katapusan. Laigon ka sa ulit katapusan. In Christ Jesus we pray. Amen. Amen. Ayun ko to.